Magandang araw po sa inyo at ako po ay si Chito Tamayo. Ako po ay taga Manila. Ako po ay laking Marikina at kami ay naninirahan ng aking pamilya, sarili kong pamilya sa Parañaque. Akin pong talagang naging parang adhikain na bumalik ho dito sa Riyaya upang magbigay homage at magpasalamat sa Santo Cristo de Burgos. Dito pong nakaraang mga buwan, 2 buwan o 1 buwan at kalahati, ang aming pong mag-anak ay nagkaroon ng isang krisis sa pamamagitan po ng aming ama. Siya po ay mga American citizen at last year po sila ay binigyan ng blessing ng Panginoong Diyos na i-celebrate nila at i-celebrate ng buong mag-anak namin ang kanilang 50th golden anniversary. So, bilang pasasalamat sa Panginoon, aming ipinagdasal kung ano ba ang magandang maihandog sa kanila. At hindi po nagtagal, sa Amerika kami noon, ay sinabi nila na gusto nilang makauwi sa Pilipinas upang ganapin ang kanilang 50th. At dito po ay naidaos ho namin, ngunit meron pa ho isang hirit na hiningi sila. Sabi nila, kung maaari, hihingi kami ng bonus sa inyo mga anak. Maaari bang bumito na muna kami muli sa ating bayan? At amin pong pinagbigyan ito sapagkat sila may mga edad na rin po. At dito din po sa ating bayan, nalaman namin ang aming ama ay nagkaroon ho ng cancer. Kung siya po ay titignan nyo, siya ay medyo mas malaki sa akin. At siya ho ay kahit na nung nasa Amerika pa lamang ho ay talagang araw-araw ma-ehersisyo at wala ho siyang iniindang sakit. In fact, nalaman ho lang namin ito nung nagpa-executive check-up sila ng aming ina, dahil ang aming ina ay sa edad ho niya ay siya po ang madalas ma-hypertension. At dito po, siguro po ay alam po namin, kami nananalig na binulong ng Panginoon sa aming ina na yung katigasan ng ulo ng iyong asawa, pwede bang i-share mo doon sa iyong doktor? At dito po nalaman na ang aming pong ama ay meron na nga po palang stage 2 cancer ng urinary bladder. Okay. Ito po ay kami po ay madasalin. Totoo po yan, kaming magkakapatid. Kung meron pong isang magandang naipamana ng aming mga magulang ay yung pong aming pananampalataya at pananalig sa Panginoong Diyos. Iba't iba nga po lamang ang pamamaraan namin, ngunit masasabi ko po ay this has been a gift that my family, my brothers and sisters, even my own, would treasure. Ngayon po, nung dumating itong balitang ito sa amin, siyempre po kami ay kinagulat po namin at it was some sort of nagkaroon ho kami ng kahinaan ng loob.
Bakit po nangyari? Paano po kami uusad? But my father ho, being a religious person, so with my mom, sabi nila, sige na mga anak, paubaya natin sa Panginoong Diyos ito. Then, we wanted to ask for a second opinion. Well, the second, the third, the fourth opinion says, it was indeed cancer, but it was stage 2. Sabi nila, kung merong menu ng mga cancer at ang isang tao ay papipiliin kung ano ang pipiliin mong cancer, eto na ang piliin mo. Sapagkat ito ay magagamot. So, sa makatuwid do, yung aming pinapangambahan na prostate cancer ay hindi prostate cancer, kundi nga yung urinary bladder. So, kailangan ho, he had to undergo an operation para ma-scrape off at mapatignan kung totoo nga bang stage 2 ito. At yung prosesong yon ay curative by itself. Okay, so kami po ay tumuloy-tuloy lang sa normal na buhay namin until kailangan kami pumunta ho dito sa Sariaya muli. At ang una ko pong request ay kung pwedeng meron bang misa ng hapon sapagkat yun po ay Miyerkules or Friday, hindi ko masyadong naalala na. At sinabi sa akin ni Ate Chris, meron, mamayang alas 5:30. So sa aking hong nakaugulian, ako pumunta rito at ang una hong bumungad sa akin ay ang Pong Nazareno o ang Santo Cristo de Burgos. At ako po ay umupo bandaron po after yung pulpitong yon at nanalangin po ako sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya, Panginoon, hindi po ako magiging hipokrito sa inyo. Marami pong dapat lapitan na mag-i-intercede sa mga kahilingan namin, mga santo. Ngunit Panginoon, kung maaari, Santo Cristo de Burgos, didiretsuhin ko po kayo. Sa inyo na po ako maninikluhod at hihingin ko lang po ang pagpapala ninyo at ang tulong nyo po para sa aming ama, sa aming ina, at sa aming pamilya. I asked, dear friends, and prayed for the grace of healing. But also, during that time, here in this church, I did not only ask for the grace of healing for my father. I also asked for the grace of healing and for His mercy and provision for all the sick, especially po those who are around us, those who we were aware of or we are aware of, pati na rin po yung mga hindi po natin kilala. Very short prayer, but indeed po, on bended knees, I asked him, you know what's best, we can only faithfully request you, dear Lord, but we will follow your lead at kung ano po ang inyong kalooban, siya po ang masusunod. I went home po kila Ate Chris at she was late from the office. We had some friends also visiting the brother who's our friend. Nung pong dumating si Ate Chris, meron siyang ibinulong sa akin nung nalaman niya yung krisis sa aming pamilya. Sabi niya, may ipapahiram ako sa iyo, Chito. Ikaw ba ay naniniwala sa miracle at sa tulong ng Panginoong Santo Cristo?
Ang sabi ko, Ate Chris, oo naman. Linabas po niya ang tapis na pinaglumaan ng Santo Cristo de Burgos. At sinabi niya, Chito, marami nang natulungan ito. Ito, gamitin mo. Ito ang prayer book. Magnovena ka tuwing Friday o kayo na mga mag-anak mo para sa kahilingan nyo, lalo na para sa iyong father. Alam niyo po, nanginig ko, tumayo ang balahibo ko sapagkat hindi po kami nag-usap tungkol dito. Sabi ko nga, dumiretso po ako dito. Tinanong ko lang kung saan, kung anong oras sa misa. At I felt that the Lord already was working. I don't know what it was, but He was trying to tell us something. So, I was glad. Nung pauwi na po kami, dinala ko. Pero meron po akong isang problema. Sabi ko, kailan ko kaya dadalhin ito sa ospital, sa father ko? Sa Marikina po sila. Nakatuloy. Ako'y sa Parañaque. May mga trabahong dapat gampanan. On my way home, sabi ko, bakit wala po atang traffic? Dire-diretso po ako, instead of Parañaque, which is nearer Sariaya, napunta po na ako diretso sa Marikina. At doon po, tamang-tama po uli, walang magbabantay sa father ko nung gabing yon. Yung mga ibang kapatid ko po, ay may kanilang mga dapat gampanan din. I had the chance po, to cut the long story short, to be with my father. And I asked him, Dad, I have something for you. Do you believe that this will help you? Do you believe that the Lord is going to heal you by this? And he said, ano yan, anak? And I showed him what it is. Sabi ko, pinagbihisan ho ito ng Santo Cristo de Burgos. And he said, yes. And I saw that he was very happy that meron po a part of the Lord na madadampi sa kanyang katawan. I placed it ho dito sa tiyan niya. But after that ho, I prayed. My father kept on praying and praying. It was just there sa kanya. Until the time na operahan ho siya, kailangan tanggalin ho yun. Pero nung bumalik ko ako, when he was in the operating room, nakita ko hong inayos ho ng father ko dito sa banda sa ulwanan ng kama niya. Hinayaan po namin ito doon. Natapos po ang operasyon. Salamat sa Diyos. It was stage 2. At napatunayan ho na talagang ang cancer. Kailangan na naman siyang magkaroon ng isang operasyon. This time to take out the urinary bladder and the prostate. Dahil ito po ay preventive, being stage 2, para ho sa ganun ay maputol, awa ng Diyos, yung pagkalat ng cancer that would lead to stage 4. So, they said that he can go home after 3 days. He can go home and have himself healed of the wound, yung operasyon, and from there, they will decide to cut him open again. Operahan uli siya para tanggalin na po yung cancerous bladder and the prostate. Between that ho, another crisis came. One early morning, hindi po nakayanan ng father ko ang fluid na nag-build up sa kanyang lungs. Bunsod ho nung hindi pa natatanggal na bladder. Siya po ay nagkaroon ng heart attack. At ang unang-una pong ginawa namin ay yumakap po kami doon sa stampita na binigay sa akin ni Ate Chris ng Santo Cristo de Burgos. Nung nalaman ko po yun. Siya po ay sinugod muli doon sa ospital at na-ICU po siya. At siya po ay nagkaroon ng agaw buhay.
But then again, when we rushed to the hospital, I asked ho for the tapis. Nasa kwarto po niya. Ang sabi ko po doon sa doktor, can I bring it inside the ICU? Just beside my father. And he said yes. Sabi ho ng doktor. So I didn't lose time. Dinala ko po ron sa paanan po niya dahil masyadong maraming contraption. Ngayon ho yung crisis, meron pa hong isa. Ang sabi nila, we have to decide right here and then to operate on your father. Kung siya ay papalarin na malulunasan yung kanyang heart attack, kailangan nating wag na maghintay. Sabi ng 4 po niyang doktor, kailangan siya hiwain at tanggalin na. That is the only way. Pero yung cardiologist po niya at yung family doctors ay nagtatalong isip. Dahil nga po, baka hindi makayanan ng puso, mapamadali. So, lumapit po yung 4 na doktor. Alam niyo ho, naging isang miracle na naman po sa amin ito. Bihira po ito sa nalalaman ko. Lumapit po, kinausap kami ng 4 na doktor. Isa lang po ang hiningi nila sa amin, na hingin ang pagbabasbas sa kanila ng Panginoong Diyos upang makapagdesisyon po sila ng tama para sa aming Ama. And which we did. They never asked for anything. They only asked for prayers that they may be guided in the decision that they made. That same day, they decided that once my father lalabas siya sa ICU, he will be cut open already. And it happened. And again, I think I'm medyo mahaba na ito. What I can say ho is, when they did it ho, at nalampasan po ng father po namin, the stage 4 po na kinakatakutan turned out to be benign. My father po is on his 3rd week of recovering. He's doing well. And, you know, what made it very, very special to us is that we know that when we ask the help of our Lord Jesus, He would give it to you if you believe that indeed it's already yours. So, alam niyo po, we could not thank Him enough. We could not thank the people who have made it also possible. Sa atin po, we can be an extension really of the Lord. Naririnig po natin to sa mga sermon sa atin ng ating mga kaparian. We can be a blessing to others because God will use us to be blessings to others. God will use us to help Him in His work here on earth. Kanya po, naniniwala po ako na when I came here, ang sasabihin ko lang dito is, I'm gonna pay homage to the Santo Cristo de Burgos through the intercession of our dear Mama Mary, and to promise to Him, in whatever way, I will ask Him to use me and use my family to serve others, to pray for others, because nananalig po kami na napaka-pleasing sa Panginoon na ating pong ipagdasal ang intensyon at pangangailangan ng ating kapwa maliban po sa intensyon nating pansarili. Maraming pong salamat and may God bless us all in great abundance. Thank you. Thank you.